Magsitayo po. Buhay ang salita ng Diyos, ganap itong natatayos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gadahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong gadahilan ang nasa mata mo? Mapag-ibabaw, alisin mo muna ang puwing na gadahilan, at sa gayoy makikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi. Para sa pangatlong araw ng nobinaryo, para sa ating patron na sila San Pedro at San Pablo, ang ating pong temang dapat natin pagnilayan ay to judge as Jesus judge. Tayo maghatol, kagaya ng paghahatol ni Kristo. In English po, dito sa Ebanghelyo, do not be judged so that they will not judge you. Mahalagang pong pagnilayan ito sapagkat meron po kasing misunderstanding and misconception sa pananalitang ito. Naalala niyo ba noong in-interview si Pope Francis sa loob ng eroplano, okay? At ang sabi, "Who am I to judge?" At ang topic po na tinatanong sa kanya is about the LGBT. At ginamit po yun para suportahan ang lumalaking komunidad ng LGBT. Pero itinama po yun ng Vatican. Bakit po? Kasi nga merong misconception at may misunderstanding. No?
kapag sinabi, huwag kang humatol para hindi ka rin hatulan. Ano po misunderstanding doon? Kasi, para pag sinasabi natin na walang pakialamanan. Wala akong pakialam sa'yo, huwag ka rin makialam sa akin. Gawin mo ang gusto mong gawin, gagawin ko ang gusto kong gawin. And that is culture of indifference. Walang pakialam. Pero mga kapatid, bilang Katoliko Kristiyano, makikialam tayo, most especially sa tama. Makikialam tayo sapagkat ang ating pananampalataya ay sama-sama, hindi kanya-kanya. Kaya naman, sinabi ng Panginoon na hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na ihahatol ninyo sa iba. So, ibig sabihin doon, to judge as Jesus judged, sapagkat naghahatol din si Jesus. Naalala niyo ba? Yung mga pinagsasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, binabatikos niya ang mga Pariseo at Eskriba. Hindi ba paghatol yun? Ano po ba ang ginawa at sinabi ni Jesus nung ipinilisata sa kanya ang babaeng nahuli sa pakikiapi? Anong sabi niya? I will not condemn you. Go. Pero huwag mo nang gagawin ulit. So, ibig sabihin mga kapatid, to judge as Jesus judged, una, let us judge the action and not the person. Ang ating pong i-judge, sapagkat may dapat tayong hatulan, yung ginagawa ng tao, hindi yung taong may ginagawa. Magkaiba yun. Sapagkat, alam, sa buhay naman po natin, may mga nagagawa talaga tayo sa buhay natin na ating nagsisisihan. Tama? At meron tayong ginagawa dahil ito'y sinasabi ng ating puso. Tama? Maaaring tama ang ginagawa mo pero mali ang nasa puso mo. Maaaring tama ang nasa puso mo pero mali ang ginagawa mo. Kaya nga naman, sa action o yung ating paggalaw, it is obvious. Nakikita natin. It is very objective. Pero ang ating hindi nakikita ay ang puso ng tao. Tama. Kaya naman, doon po sa sinabi ni Pope Francis, okay, who am I to judge? Sapagkat may mga LGBT community members. Meron silang orientation. Orientation nila ganon. Pero may mga tao na sa kabilang sa community na yun na they try their best. Self-control. Hindi nakikipagrelasyon. Okay? At yun, saludo kami. Saludo ako sa mga taong yun na merong orientation na ganon, pero hindi niya isinasagawa. Yung action niya, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Sa pagpipigil ng kanyang sarili, and that is the heart of the person. Diba? Yung mga kilala ba ang gano'n? Pero yung mga iba talaga balahura. Okay? Judge the action and not the person. Kasi meron talaga nagtatry ng mabuti. Nagtitiis para hindi makagawa ng kasalanan. Amen? Amen. Kaya nga, you may judge the action. Kasi meron talagang action na mali. Kaya nga, di ba, we need to correct one another. Kailangan natin itama. So, kailangan tayong makialam. Kung hindi,
talagang magiging systematic, magiging institution ang maling ginagawa, kagaya ng korupsyon. Napakahirap na buwagin. Okay? Sapagkat, yun yan, huwag mo akong pakilaman. Yes, pangalawang punto, let us judge the action, but not the destiny of the person. We can judge the action, tayo po'y maghatol sa maling ginagawa. Pero let us not judge the destiny of the person. Ibig sabihin nun, huwag nating lalagay sa box ang isang tao. In English, let us not put the person in the box. Anong sabihin nun? Para wala ng pag-asa ang tao. May ginawa na siyang mali. Ay, forever ka na ganyan. Adik ka, forever ka na adik. Ganyan ka, wala ka na pag-asa. Nilalagay na natin sa box ang isang tao. At ito po talaga ang dahilan kung bakit nagsasalita si Jesus. Ang panukat ninyo sa iba ay siyang yung papanukat din sa inyo. Sa palagay nyo ba, sino malinis sa atin dito? Eh kung gano'n naman pala ang panukat natin, okay? Na gano'n na lang pala, na pag mali na ang ginawa mo, forever ka ng maling ganyan ka na talaga, wala ka ng pag-asa. Eh bakit buhay pa tayo? Bakit pa nandito pa tayo? Right? Kaya naman the Catholic Church, hindi sinusuportahan ang capital punishment. Yung pinapatay ang mga makasalanan. Bakit? Dahil meron pa silang chance na magbago. Kasi kapag hinipo sila ng Diyos, may magbabago. Tama? Ang pagbabago po ng ibang tao, hindi natin trabaho. Trabaho yun ng Diyos. It's between God and the person. At salamat naman, no? Na we can judge the action but not the destiny. Okay? Kahihinatnan ng isang tao sapagkat ang dami nating kilala. No? Yun na nga, just dawned on me, no? Na merong adik dati, pero nagbago na siya at naging pare, SBD. At ngayon, binabatikos pa rin siya sapagkat ang kanyang nakaraan ay adik. Binabatikos sapagkat tinutulungan niya ang mga pamilya na naiwanan bunga ng EJK. Okay? Ganyan talaga tayo. Mapag-husga. Pati yung destiny ng tao, as if wala na siyang pag-asa. Pero pinatunayan ng paring yan na lahat ay pwedeng magbago. At salamat dahil may ganitong paniniwala si Kristo. Bakit? Walang santo ngayon kung Jesus put everything in the box. Everyone in the box. Bakit? Ang ating mga patron, hindi naman sila malinis sa kanilang nakaraang buhay. Tama? Walang santo na nasa langit na walang nakaraang pangit. Isesend ko ba? Ang mga pinagagagawa ni Pedro, pinagagagawa ni Pablo. Sapulan natin. Okay? Kinatatwa, no? Ni Pedro. For 3 years na magkaibigan sila ni Jesus. Okay? Talaga, kinatatwa niya. Ay, hindi ko kilala yan. Si Pablo, namuna siya sa persecution ng mga Kristiyano. Pero nasaan sila ngayon? Sila mga pangunahing apostoles sa ating simbahan. Isang patunay na mas mahalaga sa Diyos ang makasalanan
kaysa sa kasalanan ng tao. Mas mahalaga sa Diyos dahil siya yung punong-puno ng awa. Okay? Ang makasalanan kaysa sa kasalanan ng tao. I'm not saying na tama ang gumawa ng kasalanan. No. Kaya nga, let us judge the action. Pero huwag natin hatulan sila. Okay? Kasi ayaw tayo hatulan. Huwag sana yung maging panukat natin. Because pwede natin i-judge ang maling ginagawa. Pero we cannot judge the person, the heart of the person. At syempre, bibigyan pa rin natin ng pag-asa ang bawat isa. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng pag-asa mismo ng Diyos. Kaya magtulungan tayo. Kung may pagkakasala, okay, bigyan natin pagkakataon. Pero sana, kagaya ng paghatol ni Jesus, na hindi na natin gagawin. Okay? So, mga kapatid, sana po, naranasan po ito ng ating mga patron, San Pedro at San Pablo, kaya dumalangin din tayo sa kanila. Na sana, yung karanasan nilang awa mula kay Kristo at naging santo sila, ganun din sana ang maranasan natin at hingin dito sa ating Eucharistia. Na sana po, let us judge, okay, sa pamagitan mismo ng uri ng paghahatol ni Kristo. Ano yung uri ng paghahatol ni Kristo? He judged the action and not the person. He judged the action but not the destiny of the person. Sapagkat ang destiny natin ay walang iba kundi sa piling ng Diyos. Amen.